pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga. And of course, magandang buhay o anumang oras sa inyong kinaroroonan, buhay na buhay kayo. At syempre ang ating partner, na iba kundi ang ating founder ng Bantay at Kasangga ng OFW International, si Sir Founder Albert Wanson. Hello! Yes, magandang araw ulit sa inyong lahat. Nais ko na pong batiin ang ating mga viewers at lalo-lalo na po bago tayo mag-umpisa ay gusto ko lang pong batiin ang Maiko Wellness Collective na kung saan matatagpuan po sila sa 117 Socorro Street, 10th Avenue, Pitwason, Cubao, Quezon City, na kung saan nagmumonitor sila sa ating programa, Catherine. Ayan, okay. Ano ba ang meron dyan? Mayroon po silang mga iba't ibang mga services. Nandyan po yung mga kung sino gusto magpamassage, magpa-relax, pwede kayong pumunta doon. At malapit lang dahil nga sa Cubao lang po sila matatagpuan. Lalo-lalo na po sa ating mga kasundaluhan. Pwede nila walking distance. Kung galing sa Camp Aguinaldo, pwede kayong mag-relax sa nasabing spa. Maiko Ayun. Wellness Collective. Oo, ano bang Hanapin na po spa yan? si Ma'am E.G. Santos. Yes, anong mga services ba sila? Reflexology, shiatsu, Swedish, ano ba yan? May Yes idea po, ka ba? nandiyan po lahat. Oo, mayroon po yan sila. Sige, kailangan Kaya lang, hindi pa ako nakapagpamasas doon Katere. Kailangan madalaw natin yan at masubukan. Yes. Okay. Yeah, at So, anyway, yes. batiin mo muna yung ating mga chapter. Batiin mo. Yes, babatiin ko ulit ang ating mga chapter no sa buong sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo-lalo na po sa global chapter na kung saan ay lagi po sila nakasubaybay dahil po sa ating mga programa na pinapatupad sa Bantay at Kasangga ng OFW. Yes. Happy watching sa inyo lahat. Yes. Parang napakainit po ng panahon natin ngayon, Ewan ko ba, ano ba nangyayari sa ating mundo? Tayo, napakainit. Sa Middle East naman, umuulan. Ano ba yan? Yan na ba simula ng tinatawag na climate change or pagpapabaya sa ating kapaligiran? Diba? At tingin ko, Kateray, isa na po yan. Nagpabaya sa ating kapaligiran. Yun na po. Katulad ng pagpuputol ng mga puno. Diba? Yes, isa po yan. Kaya tayo naiinitan ngayon kasi wala nang puno na sumasangga sa init. Kaya ako, Kateray, dito sa office tatanim ako talaga ng maliban sa puno. Ay, yung mga gulay, talaga namang Malalaki na ba yung alaga mong gulay? malalaki na. Yung Pinumpisa saging. ko ng harvestin, lalo-lalo na yung mga yung kangkong at saka yung mga ologbati. Oo, may niluto ka na nakita ko. Ano ba yun? Ologbati at saka yon, kangkong, may halong yung tawag nito. Okra, yan, Ibig ologbati, sabihin, yan. galing sa garden mo yun? Ang iba galing sa garden. Okay. yun Baka po, naman kumatay ka ng manok ng kapitbahay. Oo, mayroon pong nagbigay ng manok kaya nahaluan natin ng manok. Talaga? Binigay lang? Ang bait naman ng kapitbahay mo dyan. Batiin nga natin sila, yung mga nanonood, mga nakikinig sa atin. Si Kuya Eric, yan, Estrada. Tsaka si Kanding Estrada. Yung magkakapatid na Estrada, mababait po yan.
Diyan po sila nakatira sa Kamarin, Caloocan. Thank you po sa pagsuporta niyo sa amin, ano? At siyempre sa magiging opisina namin diyan. Kayo po ay amin ding bibiyayaan. Pagka po Yes. kami po ay nag-success sa amin pong cooperative. Ayan. Yes, talaga magsa-success po tayo. Think positive, Ayan o, Katere. nakalagay sa likod ng ating founder, livelihood Yes. program for OFW. Ayan. Marami pong Yan na makikinabang po. yan. Yan yung sinasabing, uwi na. Bakit ka kailangang umuwi na? Lalo na yung naghihirap doon, Katere, na nag-abroad tapos wala man lang mangyayari, uwi na lang sila. Sumanib na lang dito sa atin para Oo. sigurado. Yes. Oo, malapit na malapit na. Huwag po kayo may init. Kasi po, pinaghihirapan po ang lahat ng bagay na pampayaman. Hindi po yan napupulot. Pinaghihirapan po yan. Ayan. Okay, speaking of tag-init, naku po, pag pinag-usapan ng tag-init, titindi pa raw po ito sa buwan ng Mayo. Kaya tayo ay mag-ready, kasama na dyan ang pagtitipid sa tubig. Bakit? Bakit kailangan natin magtipid, Founder? Ano ba yung nangyayari ngayon? Kailangan dahil sigurado bumaba na itong yung water level natin sa dam natin dahil nga dito sa tagtuyot na ito. Dahil wala na pong ulan. Kanina napansin ko Katerino, parang parang mayroong gustong bumagsak na yung malakas na ulan pero hanggang doon lang sa kalangitan. Hindi naman bumagsak. Hanggang kulimlim lang yan. Pero Oo. wala yan. Ano? Bumagsak sa ibang lugar Napunta sa sa Middle East doon napunta. So, pagka wala tayong ulan at ganyang wala na ring babang-baba na rin ang tubig sa dam, pinagtitipid po ang taong bayan. So, paanong paraan po tayo makakapagtipid? Kung kayo, di ba, partner, pag nagtututbrush ka ba, bukas yung gripo mo, tuloy-tuloy. Yun ang i-disseminate natin na Katere, yung paano sila magtipid. Ako, Katere, para makatipid, isang beses, isang araw, isa na lang isang beses na magtutbrush. Sumobra naman yan, natipid. Kala ko naman pagka ganon, baso na lang po. Kumuha kayo ng baso, tapos tsaka kayo mag-toothbrush. Tapos pag mag-shower naman, habang nagsasabon, patayin niyo muna po yung inyong shower. Kasi yung iba, diba, dati ganun ako habang nagsishower, nakabukas din. Kahit nagsasabon na, nakabukas pa rin yung Yun ang isang napaka-aksaya talaga. Hanggat maaari isang tabo na lang, wisik-wisik. Oo nga Yun. Kaya napag-isipan ko nga para lalo makatipid, sa isang linggo, ilang beses na lang maligo din. Huwag natin hayaan umabot tayo sa gano'n Isang beses na magsipilyo, isang beses na rin maligo. Kasi possible yun, yung sinasabi ng ating partner, pag hindi tayo nagtipid, talagang mangyayari yan. So, ang isa pang masama dyan, na pag tayo ay naubusan na ng water, syempre, pag ganyan, kasama ang kuryente. Yan. Yes. Bakit? Ayan. Eto na, magsisimula na yung brown out dahil numinipis daw yung grid ng ating kinukuhanan ng kuryente. Pag numinipis yan, magkakaroon na ng brown out at susuplayan na lang naman tayo. Yan ang tinatawag na energy crisis. Marami na tayong tinry, di ba, Founder? Ano ba yung mga tinry natin para masolve ang ating energy crisis? Katulad ng solar. Di ba? Yes. Pero napansin mo, may problema din po tayo dito sa solar Katere. Isa din po, kung napansin mo, isa din po ito sa dahilan kung bakit ay umiinit Dahil po, di ba ang solar is kumukuha sa araw, energy sa araw. So, nakikita mo, may nakita ko isang lugar nga ay yung pinopost sa FB.
na halos ilang hektarya yung yung puro Solar solar. lang, ano? Oo, so nagpo-push din po 'yun sa Kaya lang, ang solar masasabi natin na hindi pangmasa kasi mahal, 'di ba? 'yun lang po. Oo, Tapos kung pinagsamantalaan din nila yung oo, tapos kung makabili man tayo ng solar, dahil kung mga mahal, maliliit lang, tas ang dali pang masira. Pero at least makakatulong naman siya. At saka yung mga So ano, ano pang so ano ang source. solusyon natin, Katere? Kailangan na ba buksan yung Bataan nuclear plant? Ano sa tingin mo? Okay, hindi nag-click ang solar kasi mahal. Yung Hmm, windmills, sa lugar lang na mahangin, katulad ng Ilocos. Sa Metro yes. Manila, wala po tayong ganong Sa hangin. sa nakikita ko sa may, parting Rizal, sa unahan ng Tanay ba 'yun? Mm, Mayroong mga windmill. windmill din niya. Kasi mahangin siya. Oo, Eh, paano dito yung sa hangin. atin, birang humangin. Oo nga. Meron lang dito yung mahangin, yung malakas magpayabang, mahangin. Oo. Oh, ngayon, 'Yun ang tunay na mahangin, marami kaya 'yan. talaga. Ay ngayon nga, ganyan. Dadating na tayo sa panahon na eto na po ang brownout. Irarasyon na naman po ang ating kuryente. Mga naranasan natin doon sa nakaraang presidente na talagang ilang oras tayong nagtitiis na walang kuryente. Naging business sa akin yun kasi namuhunan ako doon sa brother ko, ang galing gumawa ng rechargeable electric fan. Rechargeable, yes. Ngayon, itong Bataan Nuclear Power Plant na dating pangalan niya, ngayon po ay tinatawag na Philippine Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Bataan. Ayon po sa kay Congressman Mark Cuangco, siya po yung may advokasya niyan na muling buksan ang ating PP Philippine Nuclear Philippine Nuclear Power Plant, PNPP. Dati, PNPP. BNPP. Sabi niya, hindi na po dapat tawaging Bataan Nuclear Power Plant kasi ito po ay pag-aari ng buong Pilipinas, hindi lang Bataan. Hmm. Ayun. Ibig sabihin ka, Katere, Hmm. sa private sector itong dati? Yung, Hindi, gawa to ni, ng ating Pangulong Marcos Sr. Proyekto niya na kung pinaandar na sana, ay hindi na sana tayo nahuhuli sa mga katabi nating bansa, katulad ng Korea. Halos kasabay lang natin daw yan, time na yon. Yung China, yung Thailand, Malaysia, Singapore, panay po nuclear yan. Kaya yung mga ang paniniwala pa pag narinig ang salitang nuclear, akala nila, uy, radiation. Yung skin natin, magaganong-ganon, katulad ng nangyari sa, ano ba yon yung sa Japan, yung nagkaroon ng nuclear, yun ang nasa isip nila, kaya ayaw nila. nuclear. Yung mga Nuclear plant lumang eh. paniniwala, ayaw nila. Ang tanong, ayaw mo nga tayong magka-nuclear power dito sa Pilipinas. Yung katabi naman nating bansa ay mayroon. So, yung iniisip yung maaring mangyari, kung mangyari sa kanila, damay tayo. Pero po ngayon kasi high-tech na founder. Alam mo ba na Yes. ang nuclear ngayon, yung radiation na tinatawag, wala na po ngayon yun dun. Kahit na, sabi nga, matulog ka doon sa loob ng power plant wala kang radiation Marandaman. Ay, Oo, radiation. wala. Hmm. Pinaliwanag sa atin yan ni Congressman Mark Cuangco, ang ganda ng kanyang paliwanag, na once binuksan ang Philippine Nuclear Power Plant, ang buong Luzon ay mag-i-enjoy sa murang kuryente. Yan. At sabi nga, yung mga solar na yan, yung mga LED na yan na sabi, energy saving device, hindi na po natin kailangan yan pag binuksan itong nuclear power plant na ito. Ngayon, ang hinihintay na lang ni Congressman, yung approval na lang po ng ating Pangulo. Kasi ano na yan Hmm. okay na yan naka-ready na yan meron ng budget para dyan
Yun na lang ang hinihintay. Ibig sabihin tapos na na-revive na nila yung sa Yung batas Bataan nila dati. Nuclear Plant, ever since mine-maintain talaga yan ng Westinghouse. Mm. Nagbabayad tayo ng millions for the maintenance. Kaya yan, hindi yan useless. Mapapakinabangan pa po yan. Kasi ginawa namin doon, partner, nag-ikot kami sa loob. Sayang hindi ka nakasama eh. Nag-ikot kami doon sa loob, pinaliwanag lahat yung function ng bawat room na nandun, bawat nakikita nating mga equipment, na lahat po ay maayos pa. At nakita rin natin doon na super earthquake, ano siya talaga. Yung Protecting. oo, yung sa safety ng earthquake, talagang yun ang iningatan, binantayan at tinutukan. Yung BNPP na yun, yung dati, bukod doon, ay magdadagdag pa. Kasi meron na pong pondo dyan eh. Ano na siya eh. Talagang nakatutok na dyan eh. Kasi, tanong dyan, sa ayaw at sa gusto, kailangan na natin yan. Yan lang po ang paraan para ma-solve ang ating energy crisis na hinaharap ngayon. So, paano yung mga negosyante sa kuryente, katulad ng Meralco? Hindi ba sila against dyan? Ang malaking kuryenteng grupo, bagitin na natin, Meralco, ay makikinabang din dyan. Kasi no choice siya. Pag yan ay umandar, sila rin ang magdi-distribute niyan. Sila rin yung pinaka-partner. Yun nga lang, ang kaibahan lang nga, yung dating mahal nilang kuryente, na kung ano-anong charges ang sinisingil, kung ano, may environment, may ganyan-ganyan, may distribution, na hindi naman kinonsumo ng taong bayan, it's in-charge sa atin. Wala na yun. Siyempre, kasi ito na po yung nuclear na patatakbuhin, na sila rin naman ang magdi-distribute, pero ang kaibahan mura. Hindi nila pwedeng itaas yan. Sana ma-aprobahan na ito, Catherine, ng ating Pangulo, para... Okay na siya. Okay na siya. Presidente na lang po ang kailangan pumirma. Ating Pangulo, Okay. na hindi naman niya siguro yung pwedeng hindi niya pirma. Sa tatay niya yan eh. Yan yung talagang tinutulan na tumakbo dahil ayaw na maalala. Lagi. Ang ating Apo Marcos. Yan yun. Sana kung pinatakbo na, napakaunlad na sana ng Pilipinas. Alam mo, pag ang bansa mahal ng kuryente, sa investor, hindi ka makakapagikayat ng gusto. Kasi matatalo eh. Diba? Isa po yan sa dahilan kung bakit ayaw nila magpumasok sa isang bansa dahil sa kuryente. Kaya nga, kung yan mabubuksan na, tuluyan na aayusin, ang sabi, mga 5 years. 5 years daw. Tagal pa? Sana nandito pa tayo. Ang tagal naman, di ba? Kaya Pwede na yung tao ang sabi nga ni Congressman Mark Cuangco, sabi niya, hindi man daw niya abutan yun. Legacy daw niya yun para sa kanya mga apo. Yun ang sinabi niya. Sabi nga niya, aanin daw ang pera kung hindi mo naman daw madadala. Alam mo, napapansin ko, narinig ko rin yan kay Chavit Singson. Nasabi rin niya, aanin ko ang pera na hindi ko naman madadala. Kaya tong si Chavit nagkaroon ng project na para doon sa modernization ng jeepney. Meron siyang project, no down payment, no interest, no boundary lang po ang inyong pangulog. Yun ang kanyang sabi niya. Kaya sana matupad na yun para yung mga driver naman natin hindi mahirapan dahil kasi down payment pa lang kawawa na sila. Kung ganyan walang down payment, boundary lang, ang hulog mo. Sana, swak. sana Katere, yung ibang mayayaman, nga katulad nung mga bilyar. Di ba? Oo, ganyan din, Mamigay na sila ng kanilang mga yung mga pabahay nila. Correct, mga tumatanda na sila. Mag-iwan sila ng legacy. Oo na naman. maaalala sila ng tao. Ayan, tulad nga ng sinabi ni Congressman Mark Cuangco, yun ang legacy niya na gusto niyang iwan sa kanya mga apo. Imagine, dumating si Congressman doon sa Bataan, naka-helicopter.
helicopter. Oh, okay. Kayo, nagbabas lang kayo. Tapos Kami siya nakabas kami, naka-helicopter. naka-coaster kami, siya naka-helicopter. Super init okay. that time. Okay, siguro, panuurin nyo na po itong tungkol po dito sa Philippine Nuclear Power Plant na isinusulong po ng mabait na Congressman Mark Cuangco. Ito si Congressman Mark Cuangco is tatay niya si Danding. Diba? Isa rin sa napaka-rich. Oh. Danding Cuangco. Okay, ayan po. Panuurin nyo po, wag maglipat ng inyong radio, wag mag-log out, at napakahalaga po itong inyong mapapanood dahil ito po ay tungkol sa crisis natin sa enerhiya. Take it away. Welcome to my Bataan Nuclear Plant. Ayos pa rin yan, no? Sana talaga mag-function na to. Oo, super. Super, ganda. Hindi lang isa. Pagkakagawa niyan. Asa ko? Ay, oo, nasa pa. Yan. Bataan Nuclear Plant. Zoom. Ito yung Bataan Nuclear Plant. Ayan. Bataan Nuclear Power Plant. Yung isang plant sa nasa tayo sa loob. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito tayo sa Bataan kung saan po ay mayroong isang napakagandang balita para sa inyo ang ating pong guest ngayon. Hello po, sir. Pakilala niyo po ang inyong sarili. Ako po si Marco Cuangco, dating kongresista sa Pangasinan ng tatlong termino mula 2001 hanggang 2010. Tapos nag-pribadong tao po ako hanggang 2022. And then tumakbo ulit ako sa pagka-congressman sa ibang distrito at nanalo po ako. Ako ngayon ay hinalal bilang chairman ng kauna-unahang Committee on Nuclear Energy na itinatag ng ating Speaker Martin Romualdez. Ako ang first chairman. Ayun. Okay. Bali po, sir, konting lang po, information po tungkol po sa mga nagiging kaganapan dito ngayon. Tungkol sa Mga nagiging kaganapan po dito ngayon. okay, so nandito tayo ngayon sa Philippine Nuclear Power Plant 1. Hindi po tama na Bataan Nuclear Power Plant ito. Ang totoong pangalan po niya ay Philippine Nuclear Power Plant Unit Number 1. Kasi po pag-aari po ito ng Republika ng Pilipinas. Hindi po ito pag-aari ng Pangasinan. At ito po ay nagkaroon po ng
bayarin. Nabayaran po natin ito ng buo noong August 2007. Kasama po ang $699 million na interest na naging out of pocket po. Bakit out of pocket? Dahil hindi po natin pinayagan tumakbo ito. So, kaya out of pocket po ang bayad natin. Hindi niya kinita yung binayad natin. Apat po itong plantang ito. Na tatlong kambal nito, isa na sa Brazil, isa na sa Slovenia, at isa na sa Korea, yung Cory 2 nuclear plant. Nakasabay lang ito. Yung pong lahat na yon ay award winners sa kanilang mga bansa for reliability and uptime. So nasasayangan po ako na hindi natin po ginamit ito dahil ngayon may crisis po tayo sa supply ng kuryente. Masyado na pong mahal ang kuryente natin. Sa presyo po ng kuryente ngayon, wala po tayong mahihikayat na mga investor na mumuhunan na magtayo ng kanilang mga industriya, hanap buhay, negosyo dito sa Pilipinas para mailikha po natin ang milyong-milyong trabaho na permanente, na maganda, na mataas ang sweldo, na kinakailangan po natin para maiangat ang kabuhayan sa Pilipinas matapos ang kahirapan. And so, hindi ko po maintindihan kung bakit naging ganon. 37 years na, sinubukan na nila ang lahat ng ibang paraan na bumaba ang presyo ng kuryente, nag-solar, nag-wind, nag-geothermal, biomass, etc. Pumalpak po sila sa lahat. Wala pong nakapagpababa ng presyo. Ito na lang po ang hindi nasusubukan. Sa ibang bansa, ito ay nakakababa ng presyo dahil likas po na mura dahil sa energy density ng uranium, which is millions of times higher than the energy density of coal or gas or oil. So, yun po ang diferensya. Ang 1 million BTU ng nuclear fuel assembly ay $46 po. Ang 1 million BTU ng LNG po, pag in-import natin ay 27 times more expensive. 2,700% more expensive. Kaya ang isang planta na kasing laki nito, kung coal ito o gas, $500 million more or less ang gagastusin natin sa pag-angkat ng carbon galing sa labas. Pag nuclear po, 20 million lang. So, ang laki po ng diferensya. Likas na mura. Yan po, kanina po paliwanag nyo nga po yung kahalagahan po na pag ito ay nabuksan na. Ngayon po, tayo po ay napapakinggan po sa apat na sulok ng mundo, lalo na po ang ating mga OFWs, ang kanilang pamilya at syempre po ang ating mga sundalo. Ano po ang inyong mensahe sa kanila para makumbinsin nyo yung kung marami na rin po na gusto pong mabuksan ito, pero marami pa rin din po na parang nagdadalawang isip. Ayon po sa survey ng DOE natin noong panahon ni Presidente Duterte, 79% po ng Pilipino ay may gusto na tumakbo po ang nuclear. Ang question po is not in my backyard. Ngunit doon po sa akin, sa bayan ng Labrador, nakumbinsi ko po ang taga-Labrador na yung NIMBY, palitan nila yung ibig sabihin, hindi yung not in my backyard, kung hindi nuclear in my backyard. In other words, gusto na nila. Bakit? Kasi nare-realize nila na napakaraming trabaho ang darating. And ang sabi ko sa kanila, dahil makontrobersiya ito, humingi kayo ng kapalit. Ang hingiin nyo, yung libreng kuryente, ayon sa konsumo nyo noong 2021, i-times 2 nyo for every 1,000 megawatts na papayagan yung dumating dito. So, imagine mo kung times 4 yon. So, 8 times yung 2021 consumption magiging libre. Magiging pinakamurang kuryente sa buong Pilipinas po ang Labrador. So naniniwala sila darating po ang progreso pagka ganun po nangyari. And aangat po talaga ang kabuhay niya.
pagpasok pa lang po sa umpisa ng construction, dahil 65% po ng gastusin sa nuclear ay local civil works, trabaho kaagad. No, meron talagang construction na trabaho kaagad. Yes. Okay, hingan ko na lang po kayo ng mensahe po Yes. para po sa ating followers and viewers. Ang inyong pong mensahe. Mga kaibigan, ang pinakamalaking bagay para maging kaakit-akit, yung ba ang tamang salita, attractive ang ating bansa sa mga foreign investor ay yung murang kuryente. And wala na pong magiging mas mura pa sa nuclear dahil tayo po ay walang sariling carbon. Wala tayong coal, paubos na ang ating gas sa Malampaya, kaya magiging imported po lahat yan. So, ang paraan po para magkaroon ng yaman ang Pilipinas ay nasa kamay po natin. Ito pong Philippine Nuclear Power Plant na 37 years na hindi tumakbo. Kung sana tumakbo nung araw, tingin ko sumabay tayo sa Koreano. Koreano po mayaman. Biro mo kalahati lang ang kanilang populasyon compared sa atin, times 6 ang kanilang power generating capacity. So, ang may kasalanan po tayo rin kasi hindi natin pinaandar to at hindi natin pinadami po ito. Mag-nuclear na tayo, patakbuhin po na po natin ang Philippine Nuclear Power Plant dito po sa Bataan. Yes. Okay, mabuhay po kayo at maraming salamat po. Ito po si Terry Alpa para po sa programang Buhay OFW ng Bantay at Kasangga para po sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal. Pwede bang magdagdag? Hindi po. Yeah, okay. So, alam nyo, yung dami ng carbon na kailangan i-import natin, barko-barko po yan. So, pagka nuclear po, isang jeepney lang, isang beses sa bawat isa't kalahating taon, may fuel na po tayo. Yung trabaho ng armed forces para i-depensa yung barkong parating, lalo na kung magkagulo dyan sa West Philippine Sea, national security din po ang ating pinag-uusapan. Mas madali ang trabaho ng armed forces na masigurado nila na magkaroon tayo ng energy security kung nuclear po tayo. Ayan. Nakadali nyo, sir. Thank you so much po, sir. At sana po magtagumpay po yung ating pong mini-meeting. Salamat po. Thank you so much po. Salamat. Sir. Dito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga na mapapanood po sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ngayon po ay narito pa rin po tayo sa Bataan, dito po sa BNNP. At ma'am, pakilala mo na po ang inyong sarili. Hi po, ako po si Gail Certeza. Ako po ay lead convener ng Alpas Pinas. At ang Alpas Pinas po ay isang organization na ang ating pong objective ay para mag-educate at mag-advocate po na ang ating bansa po ay magkaroon na ng nuclear energy. Yes, ma'am. Ang mensahe nyo na lang po para sa ating mga OFW. Sila po yung mga modernong bayani at syempre po ang last po yung ating tunay na bayani, ang mga sundalo. Go ahead po. Nako, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Maraming salamat sa inyong trabaho. Dahil po sa inyo, ang ating bansa po ay umaayos. Yes. Ang amin pong goal as Alpas Pinas is that kapag po naibaba ang presyo ng kuryente, dahil po ang nuclear po ay magpapababa ng presyo ng kuryente, mas marami na po ang magiging negosyo sa Pilipinas. Baka sakali pong makauwi na kayo Yes. at makasama nyo ang inyong mga pamilya. Kasi sa ngayon po, dahil sa mahal ng kuryente natin, ang konti lang po ng pumapasok na negosyo. At ang mga negosyo na nandito po, hindi po masyadong lumalaki kasi ang mahal ng kuryente. Kapag ang kuryente po naging mura, malaki pong tsansa na aayos ang bansa natin at makakauwi na po kayo sa inyong mga pamilya.
At sa mga sundalo po natin, maraming salamat po sa inyong pagsakripisyo sa pagprotekta sa ating bansa. Ang maitutulong po sana namin ay kapag naayos ang ating elektrisidad at ang presyo ng electricity, ay ang buhay po ninyo at ang buhay din po namin, nating lahat ay magiging maayos. So yan po ang aming objective at yan din po ang aming pinupush na magkaroon na po ng nuclear sa Pilipinas, especially po ang Philippine Nuclear Power Plant. Buksan na po natin, matagal na po tayo nag-aantay ng malinis, reliable at murang kuryente. Maraming salamat. Yes, thank you so much, ma'am, and congratulations po. Mabuhay po kayo. Thank you. Attorney Helen Cook works is GNE advisory from Sydney, Australia, and she has been hired by the House to help the Committee on Nuclear Energy draft bills regarding nuclear law. So we are very fortunate to have a person who has good international experience. She worked in the United States, she worked in Japan, she was involved internationally on several nuclear initiatives. So maganda na meron po tayong may experience gumawa ng batas that is compliant with the IAEA language. So I'm very good. Can we all give her a Yes! Also with us, by the way, Helen arrived last night. She's spending a week here, but 4 days of that week, she's going to be helping me meet with nuclear legislators, the PNRI, the DOE, the DOST, maybe even the DNR. And after that, she's gonna take a one-day break, going to our premier tourist areas in the beach, and then back to Australia. So I'm very thankful that she could take the time out to see the plant and to know more what's going on here in detail. I'm also invited to Australia to speak. End of May, I think, is the schedule. So I'm invited to speak in several Australian cities on the pro-nuclear side. Also with us today is Mads Bunch Larsen. Up your hand, please. And his brother, Morden. I met them during my last trip to COP28 in Dubai. So we saw them in Dubai, and they are pro-nuclear from Denmark. Oh, welcome. Right? Denmark? That's correct, right? Denmark. So they're fighting for nuclear in Scandinavia and in Europe for the information of the media. The Finnish government, the Finnish Greenpeace is the only Greenpeace in the world that is now pro-nuclear. Is that correct? That is correct. Yes. So including the Finnish Green Party has now become pro-nuclear. So there is a sea change of attitude in the world. So the world is becoming aware of the importance of nuclear power to combat climate change and global warming. In fact, one of the highlights of COP28 was the declaration by 6 major countries. There's France, Sweden, UAE, USA, Korea, and one more. Japan. No, not Japan. Anyway, one more. And Japan was one of the 25 other countries
which supported the declaration. What was the declaration? There are three declarations. First declaration is that net zero by 2050 is impossible without nuclear. That's number one. Number two, that they will push to triple world nuclear by 2050. Triple. So there are 450 running plants today, no? So times 3 that, so we're talking of another 900, so there will be 1,350 running nuclear plants by 2050, at least. They will make available, third declaration, they will make available $9.2 trillion in low-interest financing for nuclear new build. So there's a total, these people, these countries used to hide their pro-nuclear sentiments. But now they've come out of the closet, so to speak, because they realize that without nuclear, they will fail in decarbonizing the world, and we will suffer more through global warming and climate change. So, big change in COP28. It was a different COP28 to the previous COPs that happened. Nuclear is out of the closet. So, I would like the media, the press here today, to really change the paradigm, to change the narrative. The narrative has always been about safety. I think that it's an gas-gas na po ang storya na safety. We know nuclear is safe. In fact, it saves lives. Nuclear has already saved more than 2 million lives and growing and becoming more every year. So that is not the story. The story is the world cannot do without nuclear, especially global warming and climate change cannot do without nuclear. So we need to change the paradigm, ladies and gentlemen. No? Our people look to us for information. If we keep scaring them, then they will never do what's right, which is for us to embark on a massive nuclear new build. It is my aspiration and the aspiration of my committee and many other congressmen that we build 16,000 megawatts by 2045. The DOE's aspiration is 2,500. If we only have that kind of aspiration, no vendor will take us seriously. No vendor will come here, no investor will come here and risk their money, their time, their effort, if we are not convinced that this is the way to go. So I will explain later what's my basis for 16,000 megawatts by 2045, but it can even be up to 32,000 megawatts by 2045, and I will explain the basis for that later. So maybe we can start. You wanna sit, guys? You wanna sit down or? What time do we start so much? We will start presentation. I don't have a prepared presentation. I'm gonna wing it, okay? But I would rather that I talk less and you ask more, because you know. We can do what you usually do, the 101. Do you want us to do that? No, it's okay. I'll talk. We will. You ask questions. When we finish asking questions, we'll go tour the plant. Then when we come back here, if you have more questions, you ask again. Okay. No, there's no time limit on the questions. Even after this tour, you wanna ask me, I'll give you my contact info. You can message me. I will try my best to answer all your questions. So let's start with saying that. Let's talk about PNPP first, because it's the plant that's in front of us. Later on, when you go out the door, if you will keep quiet, you listen to what's going on around you,
what you will hear out there is the aircon compressor of the building. If the plant is running, it's the same thing. This plant has no noise. This plant has no dust. This plant has no emissions. It has no pollution because we are not burning anything. We are using the fission reaction to generate heat. So when you burn something, you have a fuel, then you combine it with the air, with the oxygen in the air, you combine it, and you have a byproduct. That's CO2 and other bad stuff, which we dump into the air, which we breathe, and which pollutes the environment, and which is the cause of global warming. In a fission plant, a nuclear plant, you have the fuel, you put a moderator, water, it causes a fission reaction, nothing combines with the fuel. So at the end of the day, what happens is heavy elements, uranium-235, breaks down and releases energy. But nothing is added to that. So the weight going in of the fuel is the weight going out a few years later. And that's one of the magic of nuclear energy, is the energy density. So we're looking at millions of times more energy dense, and the most potent fossil fuel source, which is gasoline or coal. You have here sugar, you have fat, you have coal. Fat is like diesel, gasoline, coal. Uranium is millions of times more energy dense. What does it mean? Just a tiny amount, and you generate so much electricity. What are the implications of this? For a plant this size, one time, one jeepney every year and a half, 18 months, is the equivalent of 50 Panamax size ships of 50,000 tons each. So one jeepney, one time, is equivalent to everything here. So all the inventory of fuel is inside my reactor. But in the case of a coal plant, the same size coal plant, I'm counting on the delivery of 3 or 4 ships a month. If that is interrupted, I have a brownout, an outage. So if there's problems in the West Philippine Sea, for example, and the ship can arrive, we have outage. So where's the energy security? So if there's no energy security, isn't our national security compromised? So we're talking of energy security and national security issues as well. Big advantage for nuclear equal. So we're talking of fuel assemblies. When you put it in, it looks like this. When it comes out 4.5 years later, it still looks like this. This becomes your high-level nuclear waste. It's not dirty water, it's not dust, it's not whatever floating around in the air that we breathe. It's completely contained in the assembly. So this is the nuclear waste we are talking about. 26 pieces per year. That's it. Tiny. So we are also talking of disposing 26 pieces per year. And then we've gotten rid of the nuclear waste. How are we going to get rid of the nuclear waste? We have a waste disposition trust fund. Helen knows about this. 6 centavos per kilowatt hour. Bataan will generate 5 billion kilowatt hours a year. At 6 centavos per kilowatt hour, that's 300 million pesos. I'm not finished. 300 million pesos a year to get rid of 26 pieces of this.
So there's a lot of money. When the anti-nuclear people say we are burdening future generations with the cost of disposal of this waste, that's not true. That's a lie. Because we are the only industry that has set aside the funds to handle the waste. Solar doesn't do it, wind doesn't do it, definitely the fossil fuel industry doesn't do it. They just throw it all into the atmosphere for us to breathe. When these solar panels get old, when the wind turbines get old, who's going to dispose of it? They have no fund, they have no plan. Nuclear is planned and funded. So how do we get rid of that? We drill a hole 2 kilometers deep and then 2 kilometers horizontal, and we put the elements, the fuel assemblies in the red part. Then we backfill it with mud, bentonite, and concrete, and it's gone forever. It's attention and cost-free for eternity. I will ask you, so we've solved the problem. My next question to you is, do we want to do that? Why would we be so stupid to do that when the stuff we're intending to put here still has over 95% energy? We can reuse it 20 times. So it is a huge national wealth. It is not really waste. It is only waste if we waste it. It will be used in my grandson's generation 4 reactors. After which, whatever is left over is safe after only 300 years. After only 100 years, and is less radioactive than garden soil after only 300 years. So once you pass the waste through fast reactors, the problem disappears completely. But still, as insurance, we have the waste handling trust fund. We have all that money to do whatever we want to do. If we want to be stupid and bury it, and it's gone forever, we can do that. Don't listen to them when they say there's no solution. All the solutions exist for the waste. What else should we talk about? Safety. Let's talk about safety. So, this is from the WHO, and there are other sources of information that are just as valid. Nuclear has a revised number. Why is the number revised? Because the only casualties for nuclear happened at Chernobyl, where less than 50 were killed. Most of them, 34 of them, first responders, firemen. So less than 20 were bystander victims. Most of them were firemen. So, what's the most deadly? Coal. How much coal do we have in the province of Bataan? 3,500 megawatts. Right? So, what's the implication of this? The implication of this is that because we turned our back on nuclear in 1986, we became 60% now imported coal. So we've caused the death or the shortening of lifespan of a few thousand Filipinos or Bataeños because we turned our back on nuclear. None of you are complaining about this. Why? Why are you not complaining about this? This is the story. Right? Not the fairy tale accident that will never happen, that is so remote from happening. This is the certainty. We're talking here about the certainty
of sickness, of death, because we are using a dirtier fuel source. India, wake up, please, on this. So what else you want to talk about? Huh? Rice. Price. Murang kuryente. Okay, so I'll leave you with the number. You can check it out. It changes from time to time. 1 million BTU of nuclear fuel assembly. Okay, yan po tayo muling magbabalik. Siyempre, salamat po sa mga nanood. Nakita niyo po ang kahalagahan ng Philippine Nuclear Power Plant. Narinig niyo ang mensahe ni Congressman Mark Pohanco. Advocacy po niyan at gusto niya maging legacy na maiiwanan niya. At siyempre po si Ma'am ng Alpas, si Ma'am Gail, yung kanya pong naging mensahe rin. Ayan, makita niyo po yung mga nakita niyo kanina yung mga pasilidad po na talagang kapaki-pakinabang pa po sa atin. Yes, Founder Albert. Yes, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Abangan niyo lang po lagi ang aming mga episode dahil po ay ito po ay para sa inyo lahat, para sa ma-disseminate namin ang programa na maliban sa mga pangkabuhayan sa mga OFW, nandyan po ang aming dissemination sa government project. Yes. And of course, thank you so much po sa lahat ng ating followers and viewers. Salamat po at patuloy na lumalaki po ang ating network, ang ating mga viewers and followers. Keep following and subscribe sa DWWD Armed Forces Radio and of course sa ating pong YouTube channel na Buhay OFW and Virtual TV and BK Telemedia Kingdom of Saudi Arabia. Samantala na po kayo magpapaalam ni Founder. Founder, go ahead. Yes, sa ulit bago pa ako magtapos ay batiin ko ulit ang Miko Wellness Collective. Yes, palakpakan natin yan. Okay, thank you so much po sa technical side sa inyong patuloy na support. Thank you po sa ating mga bossing dyan po sa CRS at sa lahat po ng kasama nating broadcaster. Tuloy-tuloy nyo lang pong panonood sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito po si Terry Alpa and goodbye, mabuhay, enjoy life lang po. God bless po. God bless us all.